Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-8 ng Oktubre 2022. Sana naman pong paksa, mga kabarangay, ang ating pag-uusapan. At ito po ay may kaugnayan sa napapanahong balita. Ngayon po ay isang daang araw po ng bagong Pangulo na si BBM. Kumbaga, ito po ang araw na kung saan tinatawag po nila na katapusan ng honeymoon with the President. Honeymoon of the President with the Press. Na kumbaga sa tradisyon, pagkatapos ng 100 araw, maaari na pong batikusin ng media ang performance ng ating Pangulo, sapagkat ibig po sabihin na pagbigyan na po siya kung sa kanyang nabigyan na siya ng sapat na panahon upang ipakita ang kanyang performance bilang Pangulo. Ayun po, sa tatapos ng kanyang 100 araw sa Malacanang, in general, maganda naman po ang naipakita ng ating Pangulong BBM so far as the performance are concerned. It appears that the President has made a satisfactory performance. Ngunit sa negatibong aspeto po, medyo nakitaan ang ating Pangulo bago matapos ang kanyang 100 araw sa Malacanang. Nakitaan po ng negatibo in terms of power struggle within the Malacanang Palace. At ayon nga po sa obserbasyon ng iba, mayroon di umanong 2 babaeng ahas sa loob ng Malacanang na nagmamaniobra sa ating Pangulo. So, yan po ang observation. Marami pong mga vloggers, marami pong mga nagbibigay ng haka-haka, ngunit hindi nila tahasang mabanggit kung sino po ito yung sinasabing 2 babaeng ahas na di umano ay nagmamanipula sa loob ng Malacanang. Well, bagamat hindi nila tahasang binabanggit, pero mayroon pong mga pahiwatig na ang isa po dito umano ay mismo ang First Lady sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos, yung asawa mismo ng ating Pangulo, at yung isa naman ay hindi para matukoy. Ngunit sino nga po ba ito sa ating palagay? Well, sa atin pong haka-haka personal, base sa mga obserbasyon sa ating mga naririnig sa balita at usap-usapan sa media, maaari pong may katotohanan na isa po dito ay si mismong First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang pangalawa naman po, mukhang ito po ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos, mismo ang kapatid ni Pangulong Marcos. Pareho pong malapit ito sa ating Pangulo.
wala pong itulak kabigin dito. Ano po ba ang kumbaga struggle of powers dito po na sinasabi sa Malacanang? Well, ang ibig po sabihin niyan, itong dalawang persa na ito na magkakontra ay bumubulong sa ating Pangulo kung sino ang kanyang i-appoint sa isang posisyon na at ang Pangulo naman sapagkat parehong malapit sa kanya, hindi makatanggi. Kaya nagkakaroon po ng struggle for power. At katunayan nga po dito, tatlong malalapit na cabinet members o mayroong mataas na posisyon sa gobyerno ang nag-resign. Although ang sinasabi po nila ay for health reasons. Pero imposible naman po sabay-sabay na mag-resign ang tatlo pong ito. At ang dahilan ay ang kanilang pamilya o yung kanilang kalusugan. Alam po natin na ang mga ito kasama po ni Pangulong Marcos na umakyat sa Malacanang. At bago nga matapos ang 100 araw, bumaba po ito kusa sa pwesto. Hindi po masasabing bagamat kusa, alam po natin logically na maaaring ito po ay hindi nabigyan ng bagong reappointment sapagkat bakit magkakaroon ng bagong reappointment? Dahil po sila ay na-bypass ng commission on appointment. At kung nais ni Pangulong Marcos na sila ay ma-retain, bibigyan sila ng pangalawang reappointment para maisalang uli sa commission on appointment. Pero ayon sa balita, hindi na ito nabigyan ng reappointment. Kaya as a graceful exit, sila po ay nagsipag-resign na lamang. Well, gaano po ba kahalaga itong aspetong ito sa pamahalaan? Napakahalaga po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At dapat dito po ipakita ng ating Pangulong BBM ang kanyang mismong lakas. Alam po natin mga kabarangay na kung bakit naging matagumpay ang nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte sapagkat siya mismo he exercised power. Nobody exerted pressure upon him as to who would be the people to be appointed in the government. Kumbaga doon pa lamang nakitaan na ng kamay na bakal ang dating Pangulong Duterte. At dapat ito po ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat kapag hindi po niya ginamit unang-una ang kanyang kamay na bakal within the Malacanang mismo, yan po ang ikababagsak ng kanyang administrasyon. Kung saan hindi po he could not perform as expected by the Filipino people. Katunayan po, nangyari po ito mismo sa kanyang ama during the presidency of Ferdinand Marcos Sr. Sapagkat nung mga panahon, maybe due to his health, hindi na po na-exercise later ng ating dating Pangulo ang kanyang mismong kamay na bakal within the Malacanang. Especially so na ang kanyang First Lady and the person of Imelda Marcos ay talagang very much aggressive. Noong panahon pong yon, mga kabarangay, mga kapatid,
mga kababayan, para lang po malaman natin. Nagkaroon po ng malakas na struggle ang kapangyarihan sa Malacanang between Imelda Marcos and Juan Ponce Enrile. Sapagkat si Juan Ponce Enrile po at the time being the Secretary of National Defense was perceived to be the number 2 man during martial law next to Marcos. So Enrile expected na siya po ang magiging successor ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Imelda on the other hand ay nag-ambisyon din po at hindi lang basta nag-ambisyon, kung hindi talagang gumawa ng paraan kung paano niya makontrol ang power. And it appeared that Imelda won. Nanalo po being the wife of Ferdinand Marcos Sr. Sapagkat sa bahagi po ni Imelda, ang perception po natin noon, nais ni Imelda na siya ang sumunod kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o bilang paghanda sa succession para kay Amy Marcos na senadora ngayon. Samantalang si Enrile naman po ay naghahanda. So, at malakas po si Enrile ng mga panahon yon. Kaya nga po itinuturing siya na second man to Ferdinand Marcos Sr. Pero mautak po si Imelda sapagkat sa Malacanang noong panahon yon, nahati po ang kapangyarihan, kumbaga, between the Ilocano and the Bisaya. So, mas malakas ang Ilocano sapagkat sulid. Pero sa Imelda, malakas din sapagkat asawa ng dating Pangulong Marcos Sr. So, sa galing po ni Imelda, kinuha niya si Fabian Ber, isang Ilocano at napakalapit. Malapit din kay Marcos at malapit mismo kay Enrile. Ngunit si Fabian Ber, dahil sa kapangyarihan, pumanig po kay Imelda. So, nabasag ang solid north, kumbaga. Plus yung katotohanan na asawa siya ni Marcos ng Pangulo, mas naging malakas si Imelda. Sapagkat nung panahon pong yun, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, talagang lumakas si Enrile. Dahil ang ginawa po noon ni Enrile, sinabi niya sa mga tao na kung may mga pag-abuso na gagawin ang mga military saan mang lugar, direkta pong isumbong sa kanya. At isinusumbong naman ng sambayanan sa tanggapan ni Defense Secretary Enrile. At ang ginawa naman po ni Enrile ng mga panahong yon, inaalis yung mga militaryeng isinusumbong, inililipat lang sa ibang lugar. Gayunman, lumakas po si Enrile. Ang tingin ng mga tao ng mga panahong yon, si Enrile ang mas nakakagawa ng paraan upang maprotektahan ang sambayanan laban sa mga pag-aabuso ng militar. Kaya sumikat po si Enrile doon. At doon naalarma si Imelda. Kaya nga kinuha po niya si Fabian Ber. Marami nagsasabi na hindi naman kwalipikado si Fabian Ber, pero pinick up ni Imelda para basagin ang solid north. At nagtagumpay naman po siya. Sapagkat at that time, ang most qualified to become a chief of staff ay dapat si Fidel Ramos bilang West Pointer. Pero hindi pinick up si Fidel Ramos
sa halip si Fabian Ver. Kaya ito si Fidel Ramos at Sandeli nagsanib persa. Sa bahagi naman po ni Pangulong Marcos, paano po natin nasabi na pinaburan ni Pangulong Marcos si Imelda laban kay Enrile? Sapagkat nagsalita po dating Pangulong Marcos, ang sabi niya, ang mga kailangan ang membro ng kanyang kabinete ay tumakbo bilang assemblyman sa kanilang lugar. At kung sila po ay matatalo, tatanggalin po niya sa kanyang kabinete. Naturalmente, kapag tumakbo, matatalo si Enrile sapagkat hawak ni Imelda ang COMELEC under with Jaime Opinion at the time as chairman of the COMELEC, na siya pong nagdidikta sa resulta ng eleksyon. So dito po naalarma si Enrile, na nahimik si Enrile, at lalo namang namayagpag si Imelda Marcos. Kaya nga po, pagkaroon ng EDSA Revolution, yung EDSA 1, sapagkat nagsanib ng persa si Enrile at si Ramos upang magkudita at mapabagsak ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So yan po ang hinatnan ng struggle for power within the Malacanang during the Marcos Sr. administration. At ngayon, tila po nauulit ito with Marcos Jr. between Lisa Araneta, the First Lady, Lisa Araneta Marcos, the First Lady, at sinasabi nga sa atin nga pong palagay, between Jaime Marcos. Ito po sa ating palagay ang tinutukoy ng media o ng mga vloggers na dalawang ahas na babae sa Malacanang. At mukhang hindi biro po itong struggle na to between o within the Malacanang, between the two pools of power struggle. Bakit po nasabi natin na mukhang malakas itong struggle na ito? Sapagkat sabi nga po natin, maaring ito ang naging dahilan kung bakit sabay-sabay na nag-resign itong matataas na appointees ni BBM sa katauhan ni Trixie Cruz at ni Jose Calida at lalo na itong si Vic Rodriguez, na simula lalo na nung campaign period, ito po talaga ang inaasahan ng ating Pangulong BBM, sapagkat naging kasama niya ito even before, during, and after the campaign. Malaki po ang ginampanan ni Vic Rodriguez sa pagiging Pangulo ni BBM. Ngunit naisakripisyo po itong Vic Rodriguez na ito. Kumbaga, nagpapahiwatig ito kung gaano kalakas yung power struggle, yung persa na kumakalaban kay Vic Rodriguez. At sa ating palagay po dito kampi si Jaime Marcos kay Vic Rodriguez, samantalang ang ayaw sa kanya sapagkat di umano hindi na pagbigyan nitong chief executive na si Vic Rodriguez yung nais ng First Lady in terms of allowing to recommend to the president the personalities whom Lisa Araneta wanted to be appointed in various positions in the government. Ngayon po,
Ang ano po ang magiging consequence nito? Well, alam mo po itong si Lisa Aranita, kung tutuusin. Ito po ay talagang loyal din po ito sa kabilang pwersa sa mga political opposition, sapagkat ito po ay close relative ni Mar Rojas, na talaga naman pong tumatayong guardian ng Liberal Party. Pero sa ating palagay naman po, hindi naman ibig sabihin ni Lisa dito na nais ni Lisa Aranita na pabagsakin ang kanyang asawa bilang Pangulo. Of course not. Hindi rin po niya hayaan ito. Ganon din po naman halimbawa si Amy Marcos. Pareho po silang malapit sa Pangulo at wala pong itulak kabigin dito ang ating presidente. Kaya po ang struggle for power between the two ay more of personal reason, sapagkat maaring si Amy is building up a political power through these people whom he wanted to be appointed, sapagkat maaari pong nangangarap ito na maging Pangulo o maging pangalawang Pangulo sa 2028. On the part of Lisa Aranita, maaring she might building a way for Sandro, siyempre, between Hipag and the Sun. Siyempre po kanyang mas gugustuhin niya na si Sandro ang maging successor. Although by 2028 hindi naman po hindi pa qualified si Sandro for presidency or vice presidency by way of age. So maaring on the part of Amy, preparation for a higher position than a senatorial, kaya po naghahanda siya. Samantalang sa bahagi naman ni Lisa Aranita Marcos, the first lady, maaring silos ito sa laban sa kanyang hipag o talagang hindi niya kursunada. Mayroon siyang mas malapit na mga tao na gusto niyang malagay sa gobyerno, sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Hindi naman siguro para magkamal ng pera o makapangurakot, sapagkat mayaman na po itong si Pangulong Marcos Jr. mayaman by himself, and si Lisa Aranita also by herself. Malaki po ang kabuhayan nito. So we believe it is not more of money that the power struggle within the Malacanang nagiging malakas. It is more of political power building on the part of Amy Marcos, samantalang sa bahagi ni Lisa Aranita Marcos, more of siguro selos kay Amy, o kaya talagang hindi niya gusto ang mga taong napipili ni Amy. Wala siyang tiwala na ang tingin niya baka maging dahilan para mapabagsak si Ferdinand Marcos, ang kanyang asawa. So ito po mga kababayan ang nangyayari sa Malacanang. Ngunit mayroon po tayo nakitang isang positibong hakbang na ginawa si PBBM, si Pangulong BBM. We do not know kung sino po ang nag-rekomenda nito.
Pero we believe that it is a recommendation of Lisa, kung saan ang ipinalit kay Vic Rodriguez ay ang dating Chief Justice of the Supreme Court sa katauhan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bakit po nasabi natin na positibo ito? Sapagkat alam po natin na itong si Secretary Lucas Bersamin ay hindi po ito, kumbaga mahirap po itong mamaniobra as Chief Justice of the Supreme Court. Talaga po ito ay maninindigan. Hindi po ito kayang diktahan kung sino sa tingin niya ang mas karapat-dapat na ma-appoint o sa mga transaksyon sa Malacanang. Kung ano ang tama, ito po ang gagawin niya at ito ang i-rekomenda sa ating Pangulo. So, isa po itong positibong hakbang sa bahagi ni Ferdinand Marcos Jr. upang makontrol ang struggle for power within, sapagkat even Lisa Aranita, the First Lady, medyo mahirapan na kumbinsihin si Executive Secretary Bersamin na gawin ang gusto ng First Lady. Kung hindi naman tama, hindi papayag si Lucas Bersamin. Ganon din naman kung ano ang gusto halimbawa ni Amy Marcos, at kung sa tingin ni Lucas Bersamin is adverse to the interest of the public, hindi po papayag ito. Kaya maganda pong ginawa ni this is the best choice that the president can do, appointing person who can hardly be manipulated by any camp. At inaasahan po natin na dito magsisimula yung katatagan ng pamamahala sa loob mismo ng Malacanang with Lucas Bersamin as the executive secretary. So, obserbahan po natin, titingnan po natin yung mga susunod na kaganapan. But for the time being, ito po yung ating nakikitang positibong hakbang so far para maibsan yung squabble dyan sa loob mismo ng Malacanang na maaring maging sanhi ng pagbagsak ni BBM kung hindi ito ma-resolve at the soonest possible time. But as we have said, with the appointment of former Chief Justice Lucas Bersamin being the Chief Executive or being the Executive Secretary, so mukhang maibsan. Samantala po, wakasan natin ang ating talakayan. Bago po tayo magtapos, nais po nating ipabatid sa publiko that we condemn the killing of Percy Lapid. Pagamat hindi po maraming pagkakataon na hindi tayo sumasang-ayon sa sinasabi ni Percy, ngunit hindi po natin inaayunan ang anumang karahasan na kumikitil ng buhay, lalo na sa isang katulad kay Percy na kumbaga pagamat hindi natin sinasang-ayunan ang kanyang mga sinasabi, ngunit ito po ay nakakatulong upang maisulong ang demokrasya sa ating bansa, at kahit papano nakakapagbigay din po ito ng kaliwanagan sa mga isyu na kanyang tinatalakay, sapagkat aminin man o hindi, marami din namang isyu
na talagang nakakatulong sa sambayanan yung kanyang pananaw. So, pansamantala po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kabarangay, atin pong winawakasan ang ating talakayan ngayong araw na to. Muli, maraming salamat. As a token of support, we invite to subscribe our YouTube channel. Muli, maraming pong salamat.